Father, is this honor, thanksgiving, power, might, glory, belong to Jesus. Since Lord, palapagan ng mga Diyos na naman. Ngayong gabi sa pagkagiling Diyos, ngayong gabi sa talaga sa kanato, ato na sa salamat ng pagkagiling Diyos na idalata pagbalik ini, aron na ipangirin na ang atang pagpaulay. Salamat sa pagkagiling Diyos na iapingan kaligtasyon sa libong simana. O sa tumapag dahil karoon at nagsiyang karoon at nagsingkasang sa atong buhay o galing na Diyos. So magsugod mag-apat na. Dahil gawin ko na mga Diyos yung pala tagiyas yung nag-ibuhat sa langit at siyot. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Petros, Diyos ni Israel, Diyos ni Sangga sa aming church. Hallelujah. May gabi yung pinagmamahal naman sa Panginoon sa mga Diyos. Sa laing ngayon sa mga pinapili na kami magaday, magasipag, mag-imay, mag-salamat kami mo. Hinawag Diyos, hallelujah, itong kaban ka na pugigan sa pagsulod, sa joyful song, solemn song, recent class, sa Bible study, kapag sa pagbuli, sa mga members ng mga kanakan, o hanggang sa closing prayer. Pabalik kami Diyos sa mga pagdahin, pagsipag, pag-imahin ka ng ganyan mo Diyos. Bubuhay kami silang presensya, diugin kami silang spirito, tungkol kami lagay may magmumula ikaw Diyos, hallelujah. Hallelujah. O kuha mo babagkadlan, ba't sa kawal sa taliwalaw Diyos, ang pengi kami, proteksyon kami, hallelujah. Ikaw mapawala ka na mga karoon Diyos, hallelujah. Kingkanan ka ng iyang pag-isali, salamatan, lamang madawat sa kaunang pa, Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tiyakan ng David Mami siya kung against sa praise and worship. Praise the Lord, mag-isip na ng maganda ng movie Udalay ng Diyos sa mga beautiful of songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Praise
Lord, praise the Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, this world's ever known. Above all wealth and pleasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. There is a problem to be that cannot solve it. There is no mountain to top, he cannot move it. There is a storm to dark that cannot calm it. There is the sorrow to keep.
Katapatan mo, Diyos ko na yan dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Patuloy magsabay, bukas naman ngayon,
Praise the Lord. Palapagan ang mga Diyos na naman. May grace kong mga Diyos, o may grace sa napag-usapan nato. Pag-salamat malamig sa Natales, pag-salamat malamig namin sa pagdalan sa praise and worship. Salamat sa dakilang pasyensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Dalago tayo ngayon sa ating Bible study. Ating pong Bible study ay sa Book of Genesis. Book of Genesis po mga minamahal, chapter 3. Ito po ay punot dulo ng kasalanan ng sangkatauhan. So, kung wala ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva, iba ang buhay natin sa mundong ibabaw. Hindi tulad ng ating buhay ngayon. Bakit po mga minamahal? Para maintindihan natin bakit kailangan natin ang mahal ni Jesus. Kailangan natin maglingkod. Kailangan natin papurihan ang Diyos. Kasi itong lahat ay upang ma-convince natin, no? Mapadama tayo sa puso ng ating dakilang Diyos. Kasi tayo ay sinumpa ng Diyos, mga minamahal. No? Kaya ganito ating buhay. No? Puro trabaho, puro hirap. No? So siguro kapag halimbawa hindi naman nagkasala, siya na at saka si Eva, wala rin maraming tao ngayon. Wala rin maraming tao. Baka kakaunti lang. Yan po mga kailangan. So, dahil kakaunti lang ang tao, kapag hindi nagkasala, no? Hindi mauubos ang likas yaman. Hindi mauubos ang likas yaman. No? Yung mga pagkain na likas na hindi mo kailangan pagpaguran ng gusto. Kasi yung ating buhay ay sumpa. No? So yan po ang dahilan bakit tayo ay ganito ang buhay sa atin, sa ating panahon, sa ating buhay. No? Kasi sinumpa tayo ng Diyos dahil sa mga kasalan ni Adan at sa Eva. Although itong Book of Genesis, hindi naman ganito talaga ang ano nito yung mga na-recover ng mga writings noon. No? Pinagtagpay-tagpay lang nila ito at parang pinupunan para kapanipaniwala, para bang may dinadagdag sila. Pero yung mga importante dito ay nandyan pa rin. No? So, para mabuo yung kwento. No? Kaya nga, mayroong dalawang ano nito kumbaga doon sa pagkatapos na likhain ng Diyos ang mundo, nilikha niya ang tao. Doon sa, kung hindi ako nagkamali sa verse, sa chapter 1, no? Sa chapter 1,
ng Book of Genesis. Sabi ng Diyos, likhain natin ang tao tulad ng ating wangis. Yan po ang nalaman. So pagdating dito sa chapter 2, iba naman, no? Ang paglikha, no? So, hindi po ganito, no? Dalawang beses talaga ang Diyos naglikha, no? Dalawang beses naglikha. Una, bago palikhain si Adan at si Eva, at yung mga tao ngayon ay naging masama kasi ang wangis ni Satanas at sa kawangis ng kataas-taasang Diyos ng liwanag ay inilagay sa tao. Kaya naging masama yung tao, no? At saka yung tao na yun, yung mga tao na nilikha ng Diyos ay tinunglo din yun, no? So iba naman yung pagkatunglo doon ay magiging unggoy, na magiging unggoy sila, magiging aliwas. Yan po mga minamahal, no? So kaya yung kwento na ang tao daw ay galing sa orangutan, mali po yan. Ang tao ay magiging orangutan. Yun po yung unang creation. So yung pangalawang creation, ang kataas-taasang Diyos na buhay, kataas-taasang Diyos ng liwanag, siya lang mismo ang nag-create ng tao at inilagay niya sa hardin na tinatawag na hardin o halamanan ng Eden. Yan po mga minamahal. So, yan yung panimula, no, ng bagong tao. No, una, ginawa sila, una si Adan, tapos si Eva, no? So, maraming taon, hindi po sila nagkaanak. Hindi po sila dumami doon sa Garden of Eden. Yan po, hanggang sa nagkasala sila. Una nagkasala si Eva nang sinalansan niya ang utos ng kataas-taasang Diyos. Mayroon kasi dalawang punong kahoy doon sa Garden ng Eden. Unang kahoy, sinasabi ng Diyos, ay ang nagbibigay ng buhay. Mayroon pong nagbibigay ng buhay. Kapag kumain ka ng kahoy na yun, mabubuhay ka ng hindi ka pa mamatay, mabubuhay ka. Matanda ka na. Kaya dahil sa napaka-iklipa ng henerasyon sa mga unang tao ay mga anak nila ni Adan, tulad ni Methuselah. Ilang taon na si Methuselah? 969. So 969 years, no? Kasi malapit sila doon sa henerasyon na bago pinalabas si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden. Nakakakain muna sila ng mga bunga ng punong kahoy ng buhay, no? May isang punong kahoy doon na
Diyos na kainin kasi nakapagbigay ng kaalaman, no? Ng mabuti at masama. At yan yung kaalaman ng Diyos. Alam ng Diyos ang mabuti at masama. Pero dahil si Adan at si Eva ay ginawa lang ng God of the light, ang alam ng nila ay mabuti. Isang wangis lang nagmula si Adan. Yan po mga minamahal. Isang wangis lang nagmula si Adan. Ang wangis ng kataas-taasang Diyos ng buhay, magpakailanman, na lumikha ng langit at ng lupa, at lahat ng naririto sa lupa. Yan po mga minamahal. Isang wangis lang. Yan po mga minamahal. Kaya hindi nila alam kung ano ang mali. Hindi tulad ng unang creation na alam talaga nila ang mali at saka masama. Kasi ang wangis ni Satanas at wangis ng kataas-taasang Diyos na buhay, magpakailanman, ay inalagay sa tao. Pero yung mga tao na yon ay sobrang sama. Kaya gumawa ang kataas-taasang Diyos ng bago. Hindi nakasama si Satanas. No? Kaya anong ginawa ni Satanas? Kasi Satanas ay isang napaka-tuso para makapasok siya sa gawa ng dakilang Diyos na tao nandoon sa halamanan. Inudyukan niya, no? Nasulansang sumuway. Kaya nung sumuway si Eva at nadala din niya si Adan, nakapasok na naman ang diablo. Yan po mga minamahal. So kaya tayo ngayon ay produkto ng pagnilinlang ni Satanas. Produkto ng kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Kaya tayo ay nagmamana ng sumpa. No? Kaya tayo ay mamamatay kapag hindi tayo magtatrabaho. Kasi yun yung sumpa ng Diyos. No? So kung basahin natin ang Genesis, no? Ito, pinarusahan sila ng Diyos. Genesis Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 24. So, tandaan po natin ito mga minamahal kasi kapag hindi nyo alam ito, saan nyo ibabase yung iyong pagsisikap upang kahabagan at kaawaan ng ating dakilang Diyos para matanggal yung sumpa sa atin. No? Yan. Pag hindi niyo alam ito, parang ano kayo, lusay sa lapyakan, lusay sa kananay sa dagat, no? Kanang mga magkawan-wan sayo dia sa balon. Yan po mga naman. So para bang wala kay direksyon. Kaya hindi mo kayang
magkakap para sa Diyos, hindi mo kayang maglingkod sa Diyos, parang basta lang, no? Kapag hindi mo alam ito, ganun talaga ang mangyayari sa'yo. Talking ka. Para kang lumulutang. Yan po mga naman. So, pero kung alam mo ito, isinumpa pala tayo ng Diyos. So, kaya kailangan tayo makabalik. Ano ba ang ano kaya ang gagawin ko para maibalik ako doon? No? Sa halamanan ng Eden. Yan po mga minamahal. So, paano matanggal yung sumpa? Yung sumpa ng Diyos sa atin. Basahin po natin yung verse 14 up to 24. Pinusahan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa Akas, dahil sa ginawa mong ito, parusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Pati ang ahas sinumpa kasi yung ahas yung ginamit ni Satanas. No? Kaya nga meron tayong tinatawag na serpent seed. No? Yan po mga naman. At yung serpent seed na yan po yung nag-ahari. No? Yung mga anak-anak nag-ahari sa mundong ibabaw. Yan po mga naman. So, sa lahat ng hayop, sabi ng Diyos, ikaw lang ang makaranas ng sumpang ito. Ano bang sumpa niya ano bang ginawa ng Diyos sa Akas? Kasi ang ahas yung dahilan, no? Ginamit sa Satanas upang tuksuhin si Eva. Yan po mga naman. Tuksuhin upang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Yan po mga naman. Kaya galit na galit ang Diyos, pati ang ahas hindi nakaligtas. No? Yan po mga naman. So sabi dito, sa buong buhay, mo'y gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudulugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila niyan, hangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. No? Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain niya. No? So, ang sumpa sa atin ay maghihirap tayo. No? Kasi nga, di ba, tayo ay umaasa sa lupa. Kasi galing tayo sa lupa.
Yan yung sumpa. No? Pero dito kasi, hindi, ito parang bago na, no? Ang tao talaga ang sinumpa ng Diyos, hindi yung lupa. No? Pero dahil galing tayo sa lupa, no? Dahil galing tayo sa lupa, mabubuhay tayo sa lupa, actually, ang tao talaga ang sinumpa ng Diyos. Pero dito nakalagay, sinumpa ng Diyos ang lupa. Sino ba tayo? Di ba lupa tayo? Yan. Medyo iba na yung sabi dito, no? Pero ang tao talaga ang sinumpa. Pero dito sa ating nabasa, kung may wisdom ka, malalaman mo rin na tao ang sinumpa. Hindi talaga ang lupa. Yan po mga minamahal. So, galing tayo sa lupa. So, ang ating lupa ay nagbibigay naman talaga ng ano yan eh. Nagbibigay naman talaga ng nagpapatubo naman talaga ng ano yan, ng kahoy, no? Ng mga butil, yung pinagmulan ng butil, ng mga damo na pwede natin kainin, no? Halaman, yan po mga kailangan. So, tao talaga ang sinumpa ng Diyos kasi tayo ay mula sa lupa. Kaya sabi dito, no? Sabi dito, dahil naniniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpahin ko ang lupa. Lupa naman tayo eh. Galing tayo sa lupa. Kaya tayo yung sumpa ng Diyos. No? Hindi lang yung lupa na tinatabakan natin. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. Ito po. Ito yung sumpa na maghirap tayo. Bakit tayo naghihirap? Kasi makakalak na eh. Dadami na. No? May kompetensya na. Tulad nung hindi pinalabas yata sa kasiba, nandun lang sa garden, sa haramanan, nandun lang ng pagkain. Pero hindi naman sila dumadami. No? Kasi hindi sila namamatay. No? Hindi sila namamatay. Yan po mga minamahal. Kasi mayroon silang kinakain doon na kahoy na nagbibigay ng buhay. Kaya hindi sila namamatay doon. Noong pinalabas sila, saka pa nagkaroon ng sumpa at sila ay mamamatay. Mamamatay na ang tao dahil pinalabas sa Garden of Eden. Yan po mga minamahal. Kasi sumpa na, sinumpa na ang tao. No? So, yung kamatayan na yan, yan yung hanggang sa atin sa kasalukuyan. Tayo, mamamatay din tayo. Ito yung dahilan. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Kapag hindi mo pa alam ito, kaya para kapang lusay na galutaw-lutaw, kilutaw-lutaw o imo pong mga ngaral o sa lusay pag-iunin mo gawa sa kasabot, no? Magdisugyon, no? So dinhi nagmula dinhi mo na itong basihan
nga malingkamot nga atong makonvince ang Diyos na kita karapat-dapat na po nga mubalik dito sa halamanan ng Eden. Tulad ng mahal ni Jesus, nagtagumpay siya. Kaya hindi lang sa halamanan ng Eden, dinala siya doon sa langit. Yan po mga kapatid. So, marami na nagtagumpay. Ang mababasa natin, si Enoch, si Prophet Elijah, si Prophet Moses, na pinapaniwalaan natin na ni-rapture, binagibayaw, tulad ng mahal ni Jesus. Yan. So, nagtagumpay sila. Siguro sila ngayon masaya na doon, no? Sa paraiso, sa Garden of Eden. Yan po mga meron. So yan lang po ang dahilan bakit kailangan natin sumunod sa ating dakilang Diyos. Kailangan natin maglingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil dyan, sinumpa kasi tayo, pinalabas tayo, kaya ngayon na nasa labas tayo sa halamanan ng Eden, ang ating objective ay makapasok muli doon. Maibalik tayo doon sa halamanan ng Eden or Garden of Eden. Yan po mga kapatid. So, kailangan natin sumunod. Hindi tulad ng dalawa na dahilan ng ating paghihirap ngayon, no? Si Adan at saka si Eva. Yan. Hindi sila sumunod sa Diyos, ipangga sila sa Diyos, no? Pero wala nila sunda. Kaya kita karon napakalayo na nato atong ang henerasyon mula ni Adan at saka ni Eva. Pero sa ating panahon ngayon, ganoon pa rin, hindi pa nababago ang sumpa. Kaya tayo'y magsisikap upang maalis yung sumpa na yan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan ulit. Tulad ni Adan at saka ni Eva nung bago sila ipinalabas sa Garden of Eden. Yan po mga kapatid. So, ganoon lang po na simple pa. Kasi maraming floating yung mind Marami bakit ako maglilingkod sa Diyos? Bakit ako, di ba? I-enjoy yung buhay ko. No? Malaya ka naman Bibigyan ka naman ng kalayaan ng dakilang Diyos. Bago binigay yung kalayaan sa iyo, no? Gumawa din ng Diyos ng malay tuntunin. No? So yung mga tuntunin na yan, kapag hindi mo sundin, hindi ka magpasama, hindi ka maibalik doon sa halamanan ng Eden. So choice mo yan. Kung ayaw mo, kung ayaw mo, huwag mo. Pag ayaw mo maglingkod sa Diyos, ayaw mo mamuhay ayon sa kanyang kalooban, kasi yan po yung dapat natin gawin upang matanggal yung sumpa.
Yan po mga kailangan. So kaya yung ating mga Bible reading, yung ating mga pag-aaral noon, ay dito po yan nakabase na tayo ay magsikap upang kahabagan at kawaan ang kinagilan Diyos na yung sumpa ay tatagalin ang kinagilan Diyos at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pagpagan natin kinagilan Diyos. Amen? Yan po mga minamahal. So, napakasarap po kung alam mo, no, ang dahilan, no, kung alam mo bakit ka maglilingkod sa Diyos, no, yan po mga minamahal. So, pabalikan nyo lang dito sa Book of Genesis kasi dito tayo nagmula eh. Kaya nga tinatawag siyang in the beginning, no? Genesis. Kaya nasa unahan siya. No? Yan po mga minamahal. So, tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Yan. Bukod sa paghihirap, tayo, mayroong balakid yung mga damo. No? Kasi, parang naging damo din tayo eh. Sa Diyos. No? Naging damo din tayo. Kaya pinalabas na tayo eh. Para pag tinapon, di ba? Yung damo, tatapon din natin. No? Nawala yung halaga natin. Buti na lang, dahil sa habang at awa natin nagilang Diyos, mayroon sa isang mga pamamaraan upang makabalik tayo sa Kanya. Kaya pag dito sa Book of Genesis, ito yung sentro ng ating pag-aaral talaga. Kasi kapag hindi mo alam ito, mahirap, no? So, dito sa last nga sulat ng propeta ng Diyos, sa sangalan ng Ama, sa Book of Prophet Malakay, doon marami ang pagkakataon doon, no, na ibinigay ng Diyos yung mapagpapala, pero may kondisyon. Yan. Kaya sabi ng Diyos doon, subukan siya. Ibibigay ko sa inyo ang mga pagpapala na wala ng kalalagyan. Yan po mga kailangan. Kapag kayo ay bumalik at sumunod sa aking kalooban. Yan po yung nasa Book of Malakay. Pero kasi yung Book of Malakay chapter 3 ay ginamit din ng mga walang hiyang mga moral upang takutin yung mga kailang miyembro upang magbigay. Hindi nagaligtas ang kailang mga miyembro dyan. So, ginamit para mangwarta ang chapter 3 ng Book of Malakay. Hindi naman talaga yan pera dyan eh. Wala mang pera na totoong pera dyan. No? Yan. Pero dahil napakagandang gamitin para sa ikapo, para makuha ang hasang sa mga leader nila, yan po ang mga minamahal. Pero, dyan yan po, mababasa sa Book of Malakay, natin itawag sa Diyos, itawag niya pagbalik ang bayan ng Israel. Kasi
nawalay na eh. Nalayo na. No? So yan po mga minamahal. So, hindi basta-basta. Kasi, maghihirap ka na nga, no? Sabi dito, magpapakahirap ka, no? Magpapakahirap ka ng gusto para makakain. Kasi doon sa galing pabilin, napakaraming prutas, napakaraming pagkain, hindi sila maghihirap, kain lang sila doon. No? Pero nung pinalabas sila, hindi ganyan kapertil ang pareho sa galing pabilin ang lupa. Kaya maghihirap talaga sila, no? Si Adan at si Eva. Kaya yan ay hindi nakasinto lamang doon sa lupa. Pero nakasinto po yan sa sumpa ng Diyos kay Adan at sa kay Eva at sa henerasyon na susunod. Kaya tayo rin, no? Dahil sa sumpa na yan po yung mga paghihirap natin ngayon. Yan po mga minamahal. So, ang kakainin mo ay dito. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo ay magagaling sa mga pananim sa bukid. Yan. Kita nyo, yung description dito, talagang nasa bukid. Ano bang gagawin mo sa bukid? Diba, kainin, napakahirap. Diba? Kasi nga, sumpa, no? Sa tao, sumpa sa atin. Sinumpa tayo ng Diyos na maghirap. No? Ang sabi nito, hanggang sa umalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. So, diba? So, kaya mamamatay na kasi wala na sa Galileo Bilin. Pero kapag nasa Galileo Bilin, hindi mamamatay dahil mayroong punong kahoy, bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Kaya forever yung buhay doon dahil sa punong kahoy na inilagay ng Diyos. Yan. Pero sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon, limitado na ating buhay. Pero mayroon namang promise ang Diyos na bibigyan tayo ng mahabang buhay. Yan po mga mayroon. So, maghihirap ang tao hanggang sa bumalik sa lupa. Yan. Hanggang sa mamatay. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Kaya di ba? Sinumpa ng Diyos yung lupa. Sino ba lupa? Tayo. Ang tao ang sinumpa ng Diyos. Hindi naman talaga yung lupa. Ang tao. Yan po mga naman. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa niya. Asawa nito. Bakit? Doon sa Galileo hindi sila wala silang damit. Kasi hindi na nila alam ang masama sa mabuti. Wala silang damit. Kaya nung sinansang nila, so kaya sinansang nila ang kautusan ng Diyos, no? Nagkaroon na sila ng kaalaman sa tama at mali.
Kaya, alam na nila na hubad sila. No? Pero noon, hindi nila alam. Kaya matagal sila naninirahan sa Garden, wala silang sapot. Wala silang damit. Kasi hindi nila alam eh. No? Ang masama, walang masama, no? Sa kanila, puro mabuti. Yan po mga kaibigan. Kaya, nung sinumpa tayo ng Diyos, yan, diyan nagsimula ang kasalanan. Diyan nagsimula ang paghihirap. Yan. So, verse 22, sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay maging katulad na natin na nakakalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya kahit tulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. So hindi pwede kasi nagkasala nga eh. Wala kasi silang kasalanan nung sila inilagay sa halamanan ng Eden. Kaya pinapahintulutan silang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Kasi walang risko eh. Hindi tulad ngayon, halimbawa yan ay makuha natin, mabubuhay ka ng matagal, tapos gagamitin natin yung buhay natin sa masama, tulad ng mga ginagawa ng iba, magiging hindi maganda yung mundo. Yan po mga kaibigan. So, napakabuti ang Diyos. Nung pinaalis ang tao, sinumpa ng Diyos, pinaalis sa Eden. So diyan nag-umpisa, bakit tayo hanggang ngayon naghihirap? Yan po mga kaibigan. So kaya, di ba, lagi natin sinasabi, for God so loved the world and gave His only Son, and whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Yan. I-connect natin dito sa Book of Genesis. Yan yun. Sa pag-ibig ng Diyos, kaya binigyan tayo ng maraming mga chances. Di ba? Chance. Di ba? Ano ba mga chances yan? O ba makabalik tayo sa Diyos? O bang yung kasalanan ay kumbaga yung sumpa ay mawawala? Yan. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung mga propeta niya, ibinigay yung 10 utos, ibinigay yung mga lituntunin, at hanggang sa huli, ibinigay yung kanyang bugtong na anak, ang mahal ng Jesus. Isa lang ang purpose, upang tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi tulad sa nangyari kay Adan at sa kanyang iba, na yan ang dahilan bakit tayo naghihirap. Yan po mga naman. At yan ang dahilan bakit tayo naglilingkod sa ating ng Diyos upang tayo ay kahabagan, kawaan at ibalik tayo dito sa Garden of Eden. Yan po mga naman. So, mayroon tayong katapusan. Babalik tayo sa lupa. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano nangyari? Mayroong pag-asa na tayo
ay makabalik sa paanan ng Diyos, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Siguro makakain na naman tayo ng bunga, ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Hindi ka mamamatay. Kasi kakain ka lang noon, malagdagan naman yung buhay mo, parang battery. Diba tayo? Pag wala na yung battery yung cellphone natin, diba? Ay, wala na, hindi na tayo makagagamit. Pero pag i-charge natin, malagdagan yun yung buhay. Kaya, kapag tayo ay patuloy naglilingkod sa ating dakilang Diyos, patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban, bibigyan tayo muli. Yan. Yan po mga kaibigan. So verse 24, nang mapalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng dilim, at naglagay din siya ng espada na naglalagablaw at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Siguro, kung hindi man ito sa mga linuno natin, nangyari. So, posible na yung punong kahoy na nagbibigay ng buhay ay itinago. Tulad ng sinasabi ko na sa Mindanao mayroong isang tao, mayroong isang kahoy na nasa tubig na namumulaklak, nagbubunga, baka yan yung puno na nagbibigay ng buhay. Doon nilalagay sa ilalim ng tubig upang hindi makuha. Wala makakakuha. So pagdating ng panahon na nakatakda dahil sinasabi natin sa mga propesya, ang Pilipinas ang siyang land of promise kung saan ang mahal ng Diyos ay babalik dito sa Pilipinas. Kasi ito yung garden ng Eden, ang Pilipinas. Yan po mga kaibigan. Kaya nakalagay dito bandang silangan ng halamanan ng Eden. So, ibig sabihin ng Eden ay may posibilidad, no? Na may posibilidad na hindi natin nakikita ngayon pa, pero nandito, no? Kung saan yan, kung paano yan i-reveal ng Diyos, o hindi kayang makita ng ating kakayahan ng ating mata. Yan po mga memang. So, hindi natin alam. Yan po mga memang. So, ano ang process ng pagbalik, no? Natin doon sa halamanan ng Eden, no? Kapag tayo ay magtagumpay, hindi pa natin alam yan. Basta ang mga tinuturo ng Diyos upang tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan ay gagawin natin. Yan, mga kaibigan. So, ang Garden of Eden nasa Pilipinas. Kaya, mapalad tayo kasi nasa Pilipinas tayo. Atin na lang sisikapin na makonvince natin ang puso ng Diyos
upang pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Awitan natin ang kagating. You deserve the glory and the honor, for we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, for we lift our hands in worship as we magnify your name. Maling ko ng worship. Kaya siya sabihin membuat selang sejuta. Diyos na parang Diyos sa musiko. Diyos na Petrus, Diyos Israel, Diyos na Sangga, sa aming church. Ay may gabi mga sa pangalan ng Diyos sa mga pulong na mga talinghogan. Dilati ka ni Maleka o ang suksong sa kasi. Ang kining magamit sa pagkinabiyo ay mapadasig, mapaligon, magatugang sa salita. Matutugan naman sa pagiging Panginoon pagsusunod. Tuloy sa praise, kikilipay, pagkasigay, pagkisutay, pagpamilya, pagchurch. Pag sa mga tao, sila magaling ang pagkasanta. Pag sa mga Diyos, hallelujah, hinaw ng Diyos, padahin ikaw, Diyos, magdasig ka na mo, magalikod ka na mo, magatugang sa pagsalita ka niyo. So Diyos, padahin ikaw mag-aayos mga sektoryan. Masulod sa mga problema sa mensyado sa sektoryan. Kaya ko sa Diyo Diyos, pero kami hindi mo kumulit. Kaya ko magaban ka naman sa mga pagbaho, ang tulog mga Diyos. Hinaw ng Diyos, mapingan mo kami petisyonan. Tuloy sa mga disgrasya, katawag kalatan, kasakitan, ang taong natanas na tanita. Talanggaan, pag-iapog sa Diyos naman.
pagpapala at sa unang Panginoon Jesus. All the heads, the honor, and the power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, Amen. Praise God. Sa Diyos, dalaw tayo sa ibigay ng verse. Atong tawagan si Beloved Angel o na magbigay ng verse. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Proverbs 16, verse 18. Foolish people do foolish things, wiser people remain calm. Galatians chapter 5, verse 13. As for you, my friends, you were called to be free, but do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve with another. Hebrews chapter 13, verse 6. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Praise God. Dili ang tanan magatawag ka na kung Ginoo makasunod sa inyo sila. Balikat ko lamang natuman sa kabuto sa pamamahan ng Diyos lang. Mateo 21, City 21. Amen? Salamat sa mga Diyos, salamat sa kaulan ng lahat sa mga Diyos. Salamat sa mga Diyos kung wala na ito ang mga rumas ng mga kaibahan. Salamat nga sa timong gabi ang bingantat kasunod sa tabi ng Diyos. O salamat nga ang tabi ng Diyos mag-aayaw pa rin sa mga sekretaryan sa mga problema, progression sa mga sekretaryan. O nasibag ka rin sa tabi ng Diyos. Mag-ampingan, Krishna. O sa mga gabi, salamat nga ampingan Krishna sa tabi ng Diyos pagpagtulog. O Hebelo o paalala, kanunay padayon ta sa pagdinasigay atong kuha-kuhaan ng atong mga kailangan. Sabi na sa makita naman sa itong kaugaling mo. O padayon ta nga mag-daig na si mag-himay sa Diyos sa Kalandaw, magkalagi, ibibig, dito magkaluya, mga atong usog, mga atong hagiban, laban sa mga espirituhan daw. Kaya kung minasige kami mahal, kita tinatulan sa pagdayan, pagsigaw, pag-himaya, pag-usahan sa Diyos. Kung ating beloved research, ang mag-live sa
Sa Lord, or summary sa isang ka-beginner like sa mga Lord, summary sa bagay sa mga sa mga sa Lord, kabayan, sa Pino, sa Lord, sa Lord, international kapag mga like sa Lord, sa Crown Friday service Lord, sa Pino, kabayan, sa pag-news parang Lord, yung makinig susunod, wala na kasing Lord, Lord, makinig magaling sa Lord. O kinapture yung November sa tipong appears of patuman sa makamukhang kaya na tingnan kung napal yung construction similar to sa kasi. O kintrang gambos pang-pins sa pagbuhat sa away, kasas sa ulo, ang sa palapa, kasas sa bus, kung mabuhat, kasas. Sa ulcer yung others na sa religious process, kasas. Sa bumata, kasas. Sa tonsillitis, kasas. Buko, kasas. Sa kisipawang trawas, kasas. Sa bawal trawas na mati, wala naman mati na po yung kasas. Jesus said, the Father of rest, the Mother Jesus is a shepherd, we shall all take care of Jesus. All the praise, Lord, and the purpose of saving beloved Jesus. In His name, pray. Times and shout hallelujah.